Tapos ngayon, aalis siya. At hindi sila makakasunod. Siyempre, malaking separation anxiety. Natural lang. Bakit ganon? Ano na ang mangyayari sa atin kung wala na siya? Tanungan siguro nila yan. Para saan ang lahat ng iniwan natin? Mali ba ang pagkakaintindi natin sa lahat ng ating mga ginawa? At bakit naman tayo maiiwan? Hindi ba tayo handa? Hindi pa ba? Hindi pa ba tayo karapat dapat sumunod? Hindi lang sila mawawalan ng teacher. Mawawalan sila ng direction, identity, at certainty. Sabay-sabay. Ngayon, ilagay natin ating sarili sa lugar nila. Pag ang sandigan mo ay biglang nawala, pag ang inaasahang direction ay hindi na masundan, pag kahit gustong sumunod, parang may hindi patugma, paano? Anong gagawin mo? Hindi pwedeng maliitin ang lahat ng uri ng emosyon na nadama nila nung sinabi ni Jesus na aalis siya at di sila makakasunod. At least, not yet. Tsaka hindi ba yan ang tanong din natin madalas sa buhay natin? Where are we in the scheme of things? Para ano ba yung buhay? Ano ba yung mga nagawa natin? Tama ba? Tama ba ang tinatahak natin? Dapat bang ituloy? Bakit parang kuminsan hindi tayo makasunod ng buo kahit sa Diyos? At doon, lumilitaw ang mas malalim na tanong. Hindi lang saan siya pupunta, kundi bakit hindi pa tayo makasunod ng buo? Tulad ng sa pang-araw nating buhay. Bakit ang tagal-tagal na nating Christian, hindi pa tayo makasunod ng buo? Ba't ang tagal-tagal mo ng basa ng Bible, memorya ng mga verses, pero parang hindi ka pa rin talaga makasunod. Ano ba, may baraba? At kung paano sasagutin ni Jesus ang tanong ng mga alagad, doon din matatagpuan ang sagot kung tanong din natin ang bagay na ito. Kung siya nga ba ang daan at kung paano siya masusundan ng ganap hanggang dulo, paano gagawin yon? Jesus had been hinting at this. He was talking about a gap not of distance, but of nature. Ang maglalayo sa kanya, ng mga alagad, ang magiging agwat nila, hindi kilometers, hindi miles. Nature. Yun ang magiging pagkakaiba at pagkakadistansya. Hindi agwat ng lugar, kundi agwat ng kalooban. Kailangan muna ang pagbabagong loob para makatawid at makasunod ng lubos. At isinunod niya, a new command I give you, love one another. Ano ang relevance ng love? Bakit biglang kasunod yun? Sinabing, hindi kayo makakasunod sa pupuntahan ko. Aalis ako. Tapos sabi niya, love one another. Ba't biglang kumambyo sa love? At sabi pa niya, by this, meaning by this love, by this distinction, everyone will know that you are my disciples. Meaning, everyone will know that you belong to and you belong with me. Anong klaseng command yan? Nung una, yung old command, kasi sabi niya, I'll give you a new command. The old command was, love your neighbor as you love yourself. The last time we looked in Scripture, that was the command about love. Love your neighbor as you love yourself. Limited ang object, neighbor lang. At kung babasahin mo yun from a Jewish point of view, kapwa Jewish mo lang yung neighbor. Kaya nga may nagtanong noon, and who is my neighbor? Ibig sabihin, pagka hindi ko kalahi, hindi na yan kasali sa dapat ibigin. Tapos sabi niya, noong old, love your neighbor as yourself. So yung self mo ang pamantayan mo, kung paano mo iniibigay yung sarili, doon mo ibigin ang iyong kapitbahay. Pero sabi ni Jesus, no. Love even your enemies. And love one another, not according to yourself, but according to how much I loved you. Na iba yung scope ng mamahalin at na iba yung standard ng pagmamahal. Hindi na as you love yourself, kundi as I loved you. At kasunod yon doon sa turo niyang, hindi kayo makakasunod sa akin. Para bang sinabi niyang,
At kung gusto nyo makasunod, itong gawin nyo. Love one another as I have loved you. Inihahanda ni Jesus to grow from physically following Him to spiritually becoming like Him ang mga disciples. From leaving their fishermen nets to leaving their old standards, laging may iniiwan para sumunod kay Jesus. So dati iniwan lang nila, sabi ni Jesus, I will make you fishers of men. So they left their fishing boats, they left their nets. Ngayon naman, ang susunod nilang iiwan ay yung old standard of love. Loving only your neighbor, your kind, your kamuka, your kapitbahay, your kamag-anak, your kalahi. As you love yourself, hindi na ngayon. As Jesus loves. Ibig sabihin, mas extreme to. And to equip and enable them to do that, to follow Him. What will they do pag wala na si Jesus? Jesus gave them one clear center. Love. Hindi rules. Hindi doctrines. Hindi listahan ng do's and don'ts. Sabi na, paano kami pag wala ka na? Sabi niya, love. I'm going to leave you this concept of love. Love one another. Because when you love one another, that means following every rule that I could even imagine to give you. It is the fulfillment of all the laws and all the teachings. Love one another. Hindi kayo kailangang malito. Hindi nyo kailangang magmemorya ng kutakot-takot na do's and don'ts. Ito lang ang tandaan nyo. Magmahal kayo. And you'll be okay. You will be on the way. Makakasunod kayo sa pupuntahan ko, ang Ama, kung magmamahalan kayo. Absorb natin yan. Kasi aral tayo ng aral ng mga katuruan sa Scripture. Hindi natin na-absorb yung talagang itinuturo ni Jesus. Ang dami mga competing ideas na nasa loob ng utak natin. Let's focus on what Jesus says. So, love, parang default setting ng puso at isip. Yung parang automatic doon ka lagi pumupunta. Meron nakakainis. Anong automatic na default mo? Love. Meron nagkakamali. Anong automatic default? Love. Nagkakagulo, nag-away-away, alin ang tama, debate. Love. Love above all. Pag wala na si Jesus, ano ang basic how-to? Pag-ibig ang daan, ang compass. Sa pagsunod kay Jesus, patungo sa Ama. Hindi ko ano-anong masisilimuot na mga doktrina. Pag-ibig. You can't go wrong when you love. Yung kung ano ang loving way, yun ang way. Yun ang daan patungo sa Ama. Pag nagtatalo-talo, alin ba ang daan patungo sa Ama? Alin doktrina ang tama? Alin sinong grupo ang tama? Yung love ang tama. Kaya nga sabi ni Jesus, hindi kayo makakasunod, but love one another as I have loved you. The disciples have a very interesting question. Where are you going? But Jesus' answer is more interesting because Jesus answers with a hindrance. You cannot follow me. Yun ang sagot. Saan po kayo pupunta? Hindi kayo makakasunod sa pupuntahan ko. Yun ang sagot. Hindi niya sinabi kung saan. Ang sinabi niya, hindi nyo kaya. Hindi pwede. At least not yet. When, on what condition can they follow? When they love like Jesus. Kaya kasunod sa sinabi niya, hindi kayo makakasunod is love one another. Gusto niyo makasunod? Gusto niyo ang daan? The way is love. On that day, sabi niya sa John 14:20, you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I am in you. In other words, kasama kayo. Mauunawa nyo na ako ay nasa Ama. Ang Ama ay nasa akin. Ako ay nasa inyo. Kayo ay nasa akin. Therefore, kayo ay nasa Ama rin. At ang Ama ay nasa inyo rin. We are all in this together. And how do you enter that circle? How do you enter that circle of life? Na nandun yung Ama, nandun yung Anak, nandun ang Spirit? Through love. John 17:21, the kingdom of God is within you. Sabi, saan ka pupunta? Sa kingdom of God. Paano po kami pupunta doon?
The kingdom of God is within you. The kingdom of God is not a lugar na pupuntahan. It is a condition of the heart na papasukin. Uri ng pagkatao ng spiritualidad na dapat maging ikaw. This movement is not geographical, but transformational. Hindi ka maglalakbay ng mga kilometro patungo doon. Kailangan maglakbay ka patungo sa iyong kalooban and find the kingdom of God in your heart. Dahil doon itinanim ng Ama. Of course, aside from what is possibly a geographical situation also, but that is not the deeper meaning of the kingdom of God, but it is the situation of your heart. Sa pagsunod kay Jesus, hindi mag-iiba ng address. Ang iibahin ay puso at isip. Kailangan ang pagbabagong loob. Pag sinabing you must be born again, hindi yun ipanganak ang muli from the womb of your mother. Kailangan mabago ang iyong kalooban, mabago ang iyong pagkatao, mabago ang iyong espiritu at kaluluwa. Kailangan ng pagbabagong loob. Jesus is not a path you walk, nor a doorway to pass. He is the kind of being we must become to go through, to cross over. Talinghaga yung sinasabi niya, I am the way. Yung iba naman talagang si Jesus, ang drawing nila, may mga graba-graba pa, may mga halaman sa gilid. Talinghaga yun. Si Jesus ay hindi landas sa daraanan. Si Jesus ang daan. Hindi niya sinabing, I am like the way. I am some kind of a way. Sabi niya, I am the way. He is the life to assimilate until what or who we follow becomes who or what we are. Si Jesus, yung buhay niya, diwa niya, puso niya, damdamin niya, pag-ibig niya, ang dapat maging damdamin, puso, isip natin, at pag nangyari yon, we are on the way. Because He is the way. His way is the way. His system is the system. His method is the method. He is the way. Kailangan nating ma-internalize ang diwa ni Jesus. Hindi lang siya parang a second person na sinusundan natin separately. Kailangan nasa loob natin siya. At pag nasa loob natin siya, nasa kalooban natin siya, ang tibok ng kanyang dibdib ay siyang tibok ng dibdib natin. Ang pag-ibig niya ay pag-ibig natin. Ang pagpapatawad niya ay pagpapatawad natin. Ang buhay niya ay buhay natin. Edi, we are on the way. Ang tunay na faith, hindi lang tumatanggap ng grace, kundi nagiging buhay na pagbabago. Hindi tayo nagbabago para matanggap. Nagbabago tayo dahil tinanggap. Pero pag tumanggap ka kay Jesus at tinanggap ka ni Jesus, dapat may pagbabago. Yung iba naman sobrang, grace na, wala na akong dapat gawin, everything is by love. Hindi ganun yun. Because to love like Jesus is to be like Jesus. Not to remain un-Jesus, but to be like Jesus. Dapat hindi ina-abuse yung concept ng grace, ng love, ng Jesusness. Kasi yun ang way. Hindi mo yun nilalampasan, hindi mo yun nilulundagan. Yun ang nagiging ikaw. May mga sobrang makasandal sa grace na parang wala ng compulsion, wala ng need na magbago. Hindi yun ang tamang application ng grace. Ang tunay na pananalig, hindi lang naniniwala, nagbabago into Jesusness. Doon mo ina-apply yung grace. That the grace is not to excuse you from not being like Jesus. The grace is to empower you to become like Him. So the question is not, where is the place? But, what must I become to enter? Ano dapat ang mangyari sa akin? Makikita ang becoming sa maliliit na mga bagay, like paano magsalita, paano tumugon pag naiinis, magtrato ng kapwa, lalo ng mga mahihina at kayang-kaya, paano makitungo sa may mga ibang beliefs. Doon nakikita if you are on the way, in the right way, in the way of Jesus, if you are like Jesus. Hindi yung Jesus ka lang, Jesus, pagkatapos mala impacto ang iyong ugali. Puro hatred, puro galit,
Puro debate, puro away. Nasaan si Jesus doon? Motif lang, pangalan lang, but not the way. Matthew 3:8, produce fruit in keeping with repentance. May bunga yan. Hindi ka magtatago at i-abuse yung concept of grace. John 3:3, Jesus replied, very truly I tell you, no one can see, no one can go to the kingdom of God unless they are born again, meaning unless they are changed. Unless they have eaten and digested and assimilated the bread of life who is Jesus. Kaya kakambal ng teaching na yan I am the bread of life. At sa mga darating pang panahon, isisikapan nating arukin yung mga I am ni Jesus na yan. I am the light of the world, yung mga I am the door. Kasi punong-puno ng hiwaga at pregnant with meaning ang mga I ams na yan ni Jesus. John 1:12-13, but to all who received him, who believed in his name, he gave the power to become children of God. So where does the power come from? From believing in the name of Jesus, in Jesus as the bread of life, and now in Jesus as the way. He gave power to be changed into the likeness and nature of God in Jesus. Napakahalaga natin maintindihan yan. He gave the power to enter Jesus the way, the door, and therefore to belong with God. 1 Corinthians 15:51-55, we will all be changed. For the perishable must clothe itself with the imperishable, and the mortal with immortality. So there is a change that will happen. There is a change that's needed para tumawid into the other side, into the presence of the Father, into eternal life. Tatawid, not as you are. Kailangan may magbago. At sa pagsunod kay Jesus, sa kanyang pamamaraan, sa pagkain sa kanya bilang tinapay ng buhay, sa pagsunod sa kanyang mga katuruan, sa kanyang diwa, sa kanyang isip, may nagbabago. Kahit man lang unti-unti. Nagbabago yun, at yun ang nagiging paraan para tayo makatawid. We are what we eat. And when we eat Jesus, the bread of life, we will be like Him. Pag nagpa-blood test ka, kung ano yung kinain mo kahapon, nasa blood test mo bukas. Kung ano yung mga sugar na pinagkakakain mo the last 3 months, lalabas yan sa iyong mga test. Because you are what you eat. You want to be like Jesus? Gusto niyong lumabas si Jesus sa inyong lab test? Kainin si Jesus. Not physically, of course. Lulunin ang kanyang salita. Tunawin hanggang maging bahagi ng ating blood at ng ating cells. Doon tayo nagiging like Jesus. And we shall be changed like Him. Ganun ang pagbabago. 1 John 3:2, we shall be like Him. Hindi lang sasabihin mo, oo, tama yung teaching ni Jesus, kundi isa sa buhay ko. Kaya marami tumatanda na kadidinig ng salita ni Jesus, pero wala namang nagbabago. Kasi nadidinig. Parang tinapay, tinitingnan, ang sarap naman ng tinapay na yan, ang gandang tignan, parang ang lutong-lutong ng balat, parang ang lambot ng loob, parang ang init-init. Pero hindi mo naman kinakain, minunguya, tinutunaw, walang saysay. It's not enough to study about Jesus, to even teach about Jesus, but to eat Jesus, the bread of life, to walk Jesus the way, to enter Jesus the door. John 6:56, whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in them. Parang physical food. Pag kinain, nagiging bahagi mo, therefore, ganun din ang gagawin mo kay Jesus. John 6:57, just as the living Father sent me and I live because of the Father, so the one who feeds on me will live because of me. So how do you live like Jesus? You feed on Jesus.
At kanya-kanya tayo ng pag-unawa, pag-intindi, pag-interpret at pag-apply how you feed on Jesus. Paano mo gagawin si Jesus na daily bread mo? Na ang daily bread mo hindi lang harina, kundi si Jesus. Ang kanyang diwa, ang kanyang salita, ang kanyang turo, ang kanyang espiritu. Paano yon? Kailangan mong personally i-define yan, kapatid. You have to operationalize how to eat Jesus, the bread of life. To the point na tatalab, magiging bahagi mo, magiging ikaw. Those who will enter must first be changed, recreated into the image, into the element of Jesus. So when Jesus says, I am the way, itinuturo niyang siya mismo ang daan. Ang pagiging tulad niya, ang paraan. Gusto mong tumawid, lumagpas sa kabila, dapat maging tulad ka ni Jesus. Hindi siya daan, siya ay paraan. A method, a way, how to cross over from death to life. Not instruction, but transformation into Jesusness. Jesus is not only the way to the Father, He is the life we must receive and grow into. The way is that something outside of us that we follow, but something within us that we enter and become. Minsan, kailangan ng konting dagdag na pag-analyze. Pagbubulay-bulay, konting panahon na padanahimik para bumaba, kumbaga sa kinain mo at ma-absorb. Hindi bigla-bigla. Pero kailangan bigyan niya ng panahon para maunawa at mangyari sa buhay natin. To believe is not mere agreement, but a shift of reliance. Talaga kung naniniwala ka kay Jesus, sa Kanya ka sasandal. May kaaway ka, ang gagawin mong method ni Jesus, hindi method mo. O hindi method ng iba. Meron kang desisyon na gagawin, nakasalalay yan sa method ni Jesus, sa paraan niya, hindi sa paraan mo. That's what it means to accept Him as Savior and Lord. Hindi motif. Totoo. At pag ginawa mong habit sa maliit o malaking bagay na sumusunod ka sa way ni Jesus, marirealize mo naging habit mo na. Naging ikaw na, naging natural na, ikaw ay kasama na niya sa way na yun. Hindi ka na second party, hindi ka na third party, you are inside the circle. To follow is not only imitation, but also participation. To eat the bread of life is to internalize His life until it becomes ours. Na yung buhay niya, yun rin ang buhay natin, hindi magkahiwalay. Hindi ka nakatingin sa labas o sa loob, iisa na. Yun ang goal, to be one with Jesus. This change is not self-produced. God initiates, draws, and enables, but it is truly lived by the person who responds, receives, and walks in it. To be like Jesus, dalawa ang forces at work. The Father in heaven who teaches all and reveals that to all, and we who respond to that revelation, to that teaching, to that idea, and because of our response, we eat the bread, we take the road, we do the walk, we enter the door. Sagutan, participatory. So we do not become like Jesus to be accepted. We are accepted, and therefore we are being changed. Hindi kondisyon, resulta na tinatanggap mo at pinaniniwalaan si Jesus. The way then is not a path we master, but a life we inhabit until His life becomes the way we live. Parang yung libingan ni Jesus nung dinalaw ng mga disciples, sabi ng anghel, He is risen, He is not here. So parang tayo rin yun. Na pag pinuntahan tayo ng kung sino-sino, sasabihin natin, I am not here anymore. Why? Because it's now Jesus who lives here. Jesus inhabits me. Kaya tayo nagiging kingdom of God, nasa kalooban natin. Kasi pinamamahaya na tayo ng Espiritu ni Jesus. Dapat tayo maging tulad ni Jesus. In spirit,
and in action. Romans 8:29, for those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Ang alam ng Ama, ang tuturuan ng Ama, at ang tatanggap sa katuruan ng Ama tungkol kay Jesus ay inihanda na niya, inilaan niya na maging tugma sa pagkatao, pagka-espiritu, sa essence ni Jesus. Those who will truly accept Jesus had been predestined to conform to His image. So hindi pwedeng as you are, as is where is. No, we have to be conformed. We have to be changed. We have to be born again. But we only have to understand what it really means. And what it means is to be like Jesus by eating His ideas, operationalizing His doctrines, walking His way, entering His door. If we follow the modern analogy, parang isang portal si Jesus. Hindi lugar na pinupuntahan, kundi paraan, daanan. Kung saan sa paglagos ay dapat muna mag-iba. At nag-iiba ang nature ng tumatawid. So dapat may mag-iba sa'yo para ka makatawid, pero habang tumatawid ka, patuloy ka pa rin naiiba. Para patuloy ka makapasok sa daan na ito, who is Jesus. John 14:6, Jesus said, I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Or so you might say, by being like me in nature. Huwag tayong makampante na lagi lang nakikinig sa katuruan ni Jesus. Dapat meron tayong goal na maging more and more like Him. Sa pag-iisip, sa asal, sa ugali, sa kilos. At yun ang patunay na oo nga, we are well on the way to the Father. That we have started this journey and we are developing and growing, being changed from glory to glory to the point that we will qualify by the God's grace to qualify us, but also by our participation to go through at makatawid into that eternity. Luke 6:40, everyone who is fully trained will be like their teacher. That is the goal, to be like Jesus. Not like someone else, to be like Jesus. Kaya ganoon na lang pagdidiin natin sa Jesusness eh. Yun ang mahalaga. At ano ang kinalaman ng love sa daan papunta sa Ama, sa eternal life? Whoever does not love is not yet like Jesus. Cannot yet follow Jesus to the Father. Internalize that. Sabi niya, you cannot go where I'm going, but love one another. In other words, you like to go, you want to follow, the way is love. Don't take it lightly. That's what Jesus said. Many people will give you many ideas how to get to the Father, but it is Jesus who reveals the Father. He is the image of the invisible God. And Jesus says, you want to go to the Father? As you are, you cannot go. You cannot follow me. But love, that is the way. Hindi ibig sabihin, kailangan mo na mag-perform para matanggap. Ibig lang sabihin, ang daan ay hindi lang tinatahak, ito ay uri ng pagkatao na pinapasukan. Hindi tayo umiibig para makarating. Tayo ay natututong umibig habang tayo ay tumatahak sa tamang daan na yan. It's a process. It's not a point. Kaya kung wala pang ganung pag-ibig, wake up call yan. Halimbawa, 150 years ka ng church, tapos wala ka pa rin pag-ibig. Dali-dali mo pa rin magalit, hindi ka nagpapatawad. Abay, wake up call. Gumising ka maruha. Baka wala ka sa daan. Nando ka lang sa gilid-gilid. Don't abuse the concept of grace. Kasi kung minsan, nagiging dahilan yun para magpawaya ka sa dapat mong gawin to be like Jesus. So, mas lumapit, mas makiisa. Hanggang ang buhay niya ay siyang maging buhay din natin. Hanggang siya ay mabuhay sa atin through us. O yung usa, kinain ng leon. Paano mabubuhay yung usa? Ay kinain na siya. Buhay siya dahil kinain siya ng leon. Nandun siya sa leon. So pag kinain natin si Jesus, the bread of life, mabubuhay siya sa loob natin. Yun ang Jesusness. Jesus-likeness.
How to know if you know God? Hindi sa dami ng verses na alam, hindi sa Bible version na binabasa, hindi sa membership kung saan-saan. How to know if you know God? You love. And you are loving more like Jesus. That is the distinction. Si Jesus namin sabi, love one another. When you love one another as I have loved you, the world will know that you are my disciples. The world will not know that you are my disciples by your memorized verses, by your membership, by your suot, by your damit. No, they will know. Oo nga, disciple nga ni Jesus. Bakit? Kasi loving. Yun ang paraan. Yun ang sukatan. Yan ang unmistakable distinction. At kung hindi pa ganun ang pag-ibig natin, huwag naman mag-worry. Hindi naman ibig sabihin na wala na tayong relasyon sa Kanya agad. Kung talagang nagsimula na tayo ng ating relationship with God, ibig sabihin lang, nasa process pa tayo. Hindi ka pa ganun katulad niya, pero at least naman nakikita mo araw-araw, linggo-linggo mas lumalapit-lapit ka. Kasi kung walang paglapit, baka wala. Pero huwag ka naman mag-alala kung hindi ka perfect. Pero dapat, you are getting closer and closer to it day by day. Dahil ang pagiging tulad niya, hindi instant. Hinuhubog, habit-forming, muscle memory. Kaya nga default natin yung love. Default si Jesus. Kahit sa anong bagay ang default mo, love. Iritang-irita ka na dito sa hipag mo. Anong default mo? Love. Aba, pagka nagagawa mo na yan, nasa daan ka na nga. Pero kung hindi, di ba? Gusto mo siyang plantsahin. Mag-isip-isip ka, baka kung sa kapatungo. Kasi kung patungo ka sa Ama, ang daan mo ay yung tinatahak ni Jesus. In fact, si Jesus ang daan mo. Siya ang paraan mo, siya ang method mo, hindi iba. Hindi sinusukat sa pagiging perfect, kundi sa direksyon ng buhay. Saan tayo papalapit ng papalapit? Do not mistake activity for achievement. Do not mistake religion for spirituality. Do not mistake intensity and length of religiosity to becoming more and more like Jesus. Kailangan lang sinusukat mo yung sukat na binigay niya. Are you more and more loving? Are you more and more able to forgive? Magparaya, magbigay, magpasensya, magpatawad. Yun ang tunay na sukatan. Hindi kung ganap ka na, kundi kung nagaganap o nagiging ganap ka ba day by day. So the question is not perfect na ba ang pag-ibig natin, kundi nagiging mas tulad ba tayo ni Jesus? Kahit paunti-unti. So, awakened ka na ba? Tanong yan. Mahalaga. May desire ka na ba for love and for loving like Jesus? Meron ka na ba talagang agape love? How nice naman. Because of that, it means you are blessed. 2 Corinthians 3:18, and we all, with unveiled faces, continually seeing Him as in a mirror, the glory of the Lord. Ang ganda itong analogy na ito ni Paul yung sa mirror. Sabi niya, and we all, with unveiled faces, continually seeing Him as in a mirror, the glory of the Lord. Parang malabo-labo, parang through a mirror lang, baka dark-colored glass pa. But we are progressively being transformed into image from one degree of glory to even more glory, which comes from the Lord who is the Spirit. Yung transformation, ini-essay ni Paul, na patagal ng patagal, yung malabo, palinaw ng palinaw. So, huwag kang mag-alala kung hindi malinaw agad. Ang mahalaga, lumilinaw-linaw as time goes by. So, hindi tayo finished work. We are in progress. So, kahit may nagtuturo dyan ng tungkol kay Jesus, tapos biglang may nakita kang hindi magandang asal o hindi ka nagandahan, huwag ka naman mang-uusig at mambablockmail agad na, ganyan ba ang Jesusness? May mga ganyan kasi, pagka medyo may hindi nagustuhan sa'yo, ganyan ba Jesusness? Di mo ko pinapautang. Ganyan ba ang Jesusness? Ganyan. Yung usig agad, we are all works in progress. 1 John 4:16, God is love. Whoever lives in love, lives in God, and God in them.
Love is the highest doctrine. Kahit magdugo pa tenga nyo at mangawit ang pangako kasasabi ng love at Jesusness, yun lang naman talaga ang mahalagang sabihin. Kasi yun ang pinahalagahan ni Jesus. John 3:16, whoever believes in Him, meaning believes enough to love like Him, shall not perish, but have eternal life. Can you imagine that? That the way to eternal life is believing, and believing is by being like Him, meaning loving like He loved. John 17:3, now this is eternal life. Ayan na, mahalaga. Ano bang eternal life? That they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. When you know the Father through Jesus, you have eternal life. Because to know the Father is to know love. And to know the Father through Jesus is to know love through love. Therefore, you are in the circle of love. At sabi ni Jesus, this is what you need. To know and believe is to follow. And to follow is to become. When you are a Jesus follower, you are becoming like Jesus. You don't follow from a distance. You follow the kingdom which is inside you. You allow Jesus to inhabit your life, to live your life as if Jesus is living His own life through you. Kaya Christ in me ang sinasabi. Luke 18:18-23, sa pagpapakita ng kung ano bang ibig sabihin ni Jesus ng paano kaka-eternal life at anong kinalaman ng love, maraming episodes yan. One is this. A certain ruler asked Him, Teacher, what shall I do to inherit eternal life? That is to follow you to the Father. A very important question. What must I do to inherit eternal life? Jesus said to him, you want to inherit eternal life? Do not commit adultery. Do not kill. Do not steal. Do not bear false witness. Honor your father and mother. End of conversation. Yun lang ang sinabi ni Jesus na dapat mong gawin to have eternal life. Ibig sabihin, do others no harm. Do good to others. Love pa rin yun eh. Then come, follow me. The way is life to become. Not a road to take, but a person to become like Jesus. John 14:12, he who believes in me will also do the works that I do. So yun ang inaasahan ni Jesus, hindi lang naniniwala ka sa akin, then magic, isa-save kita. No, you believe in me, you will also do the works that I do. And what is it that I do? I'm in the business of loving people, of helping, forgiving, enabling, empowering, healing, feeding. Be in that business, and you will find yourself in the same side of the line with me. And therefore, you are on the same road as I am, and we will be going to the same destination, the Father. I am leaving the world and going to the Father. Yun ang umpisa ng kwento natin, di ba? Aalis si Jesus, may pupuntahan siya. At sabi niya, where I am going, you cannot follow. So itanong natin, how to follow? Kasi gusto nating sumunod. 1 John 4:7-8, let us love one another. For love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. So sino ang born again? Those who love. Love is the evidence that we are on the Jesus way. Consistent yan, very parallel. Nagtanong yung rich man, paano pupunta sa eternal life? Ang sinabi lang ni Jesus, don't harm others, do good to others. John 14:21, whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. And isn't it love the way? Love is the way to the Father. So whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them, meaning I will lead them to eternal life. Love is not just guidance, it is the way itself. The way is not just something you study, but someone you follow and become like.
And that someone is Jesus. Hindi sinabing, I am like a way, kundi I am the way. Pag sinabi nating love, hindi ito label, hindi ito brand. Ito ay kung sino ang Diyos at kung ano ang ipinakita ni Jesus. Yun naman ang inireveal ng anak tungkol sa ama eh. Love. Hindi kutakot-takot ng mga do's and don'ts. Ang ipinakita niyang ama ay mapagmahal na ama. Ang dalang mensahe ni Jesus ay love. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him will not perish, but will have eternal life. What do you believe in Jesus? What do you believe about Jesus? Yung teaching niya, love. Sabi niya, a new command I give you, love one another as I have loved you. And if you love, everyone will know that you are my disciples. Therefore, you are following me all the way to the Father. Kahit paikot-ikutin mo yan, simple lang yung formula. At ang anyong iyon, ng utos ni Jesus, ng pagiging tulad ni Jesus, ang tinatawag nating Jesusness. Tawag lang naman natin yun. Baka may ibang tawag pa dyan, hindi mabuti. But we call it Jesusness. At kung saan may Jesusness, doon gumagalaw ang daan. Ang daan, hindi ritual, kundi relasyon. Sa Ama through Jesus. Hindi listahan ng do's and don'ts, kundi pagbabago ng pagkatao. Mayroong mga magsabi, Sister, naki-Lord ka na, dapat hindi na ganyan na itsura mo. Sabi mo, teka, nagbago ka na ba ng pagkatao? Nagbago nga anyo mo, nagbago haircut mo, nagbago yung uniform mo, pero nagbago ba yung pagkatao? Kasi ang sukatan, pagbabago ng pagkatao. Be born again, be a new creation. Hindi pakikigrupo lang sa tao, kundi pakikipisan sa buhay na kataas-taasan. John 10:11-14, I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep know me. If Jesus is the good shepherd, and the teaching of that good shepherd is love, leave the false way to walk in the true one, leave the false shepherd to follow the true one. Paano mo malalaman kung sino ang true shepherd? E di ang mensahe, ang teaching, ang method, ang ending ay love. Because Jesus is the true shepherd. Huwag magsayang ng pagod na maging sunod-sunuran sa hindi naman nagtuturo o gumagawa ng pag-ibig. Matthew 23, Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You have neglected the more important matters of the law, justice, mercy, and faithfulness. That's what matters. Beyond and above sectarian religiosity is generic love. Posibleng kumpleto ang religiosity, pero lihis ang ugali at masama ang asal, kulang sa pag-ibig. Kaya hindi sapat ang pagiging religious kung hindi naman nagiging tulad ni Jesus. Ang hinahanap niya, hindi lang pagsunod directionally or actively, kundi pagbabagong loob, tulad nga ng atin na ipinakadiin-diin. Sa puntong ito, malinaw na ang tanong, hindi lang alam ba natin ang daan, kundi nagiging ganito na ba tayo tulad ni Jesus? Hindi lang na, alam ko si Jesus ang daan, pero nagiging tulad ka na ba niya? Dahil ang hindi nagbabago, hindi tumatawid. Naiiwan. At the end of the day, hindi ito question about knowledge, kundi about direction in life. What is your trajectory? Generally speaking, pag idinrawing mo ang mapa ng buhay mo, saan ka patungo? Pagka idinrawing mo by arrow, ang pinupuntahan ng iyong puso, patungo ba sa love or sa hatred? Patungo ba sa peace or sa trouble? Kasi madaling i-drawing, malalaman mo kung tama ang daan mo. Papalapit na ba ng papalapit sa pagiging tulad ni Jesus? Wow, how exciting. Dapat ganun. What the way is? Not a road, but a becoming. Pagiging. How to enter it? Not belief as idea, but participation in Jesusness. Pakikiisa, pakikilahok, pakikisangkot
sa gawain ni Jesus. At ang gawain ni Jesus is to love, to forgive, to restore, to heal, to feed, to take care,